Mr. President, yung 2025 po na 1.5 billion, nauna na pong nailatag ito bago pa dumating ang iskandalo ng flood control. Paano po na project na darating ang iskandal? Hindi ko po masyadong nasasakyan, Mr. President, kung bakit nung 2025 tumas po ng 800% ang confidential funds ng Office of the Secretary of Justice. At yun na nga mga kabayan, ano po masasabi nyo dito sa balita na kung saan nga po, kinwestiyon po ni Senador Marcoleta yung biglang paglaki ng confidential funds ng DOJ noong 2025, noong si Remulla pa yung nakaupo dyan mga kabayan. Mantakin mo, umabot po ng bilyon ang confidential funds ni Remulla. Ano yan? Bonus dahil napakidnap po ng gobyernong ito si Pangulong Duterte at napadala sa dahig. Napakatindi naman po yan kung yan po ay bonus, di ba? Kaya kinwestiyon po yan ni Senator Marcoleta. Pero bago po tayo dumako dyan mga kabayan, pakinggan po muna natin ito pong si Atty. Topacio na kung saan kanya pong sinasabi na ito pong gobyernong ito ni Junior, tinabagay nagpa-panic mode na po talaga. Panic mode na po. Ito po mga kabayan panoorin po natin at pakinggan. Ito pong si Atty. Topacio. Kaya nga panic time na Ang Malacanang ito mo si Claire Castro. Nagkautal-utal na sa kapapaliwanag, puro kasinungalingan. Ayun, huli na naman siya, di ba yung Bersamin? Yun nga yung sasabihin nila, nag-resign daw. Tapos Hindi pa, wala namang sinasubmit na resignation, sinabi, tinanggap. Di ba, pinabulaan na ni Chief Justice Bersamin. Yun lang. Sinasabi niya, maganda sanang pakinggan yung delikadesa, pero wala naman akong sinasabing ganyan Hindi naman ako nagsusumite ng resignation, nalaman ko na lang, tinatanggap na. Bago nagpapalusot pa siya, diba? Bago fake news pa siya. Laging nahuhuli. She's always caught in a lie. Yeah. Kaya natutuwa ako, buti nga wag natanggalin yan Parang awa nyo na, Pangulong Marcos, wag nyo tanggalin yan. Tanggalin nyo na lahat, wag lang si Claire. Kasi aliw na aliw talaga ako. Yung kay, di ba, yung kay Magalong, nahuli na siya. Kasinungalingan niya, di ba? Na fake din. Sasabihin niya, hindi daw in-appoint ng investigador. Pagkatapos, yung just a few weeks before, sinabi niya, lead investigator. Ala, nakakalimutan ba niya? Yun. Kaya nga, nakakalimutan ba niya na lahat ng sinasabi mo ngayon ay recorded? Kaya hindi ka pwedeng magpalusot. Kahit naman po si Atty. Topacio, siya na po nagsasabi na si Atty. Claire Castro, talagang, di ba, lantaran pong nagpi-fake news. Pero ang masakit po nun, mga kabayan, pag si Atty. Claire po nagpi-fake news, okay lang po. Diba? Wala pong pwedeng manita. Wala pong pwedeng magsabing fake news ka. Hindi pwedeng sabihin fake news peddler ka. Di po ba? Bakit? Sila lang po may karapatan Sila lang po may karapatan, si Atty. Claire lang po may karapatang manita. Isipin mo pag vlogger, nagkamali, sasabihin niya fake news. Kakasuhan, dadalhin sa DOJ, kailangan maano ng NBI. Di ba? Kasi fake news daw. Pero siya mismo, fake news peddler. Di ba? Sa sarili niya pong bibig, nahuhuli po siya Lumalabas sa bibig niya, sabi nga ni BP Inday Sara, ang lumalabas po sa bibig ni Claire Castro ay basura, mga kabayan. Di ba? Basura daw po lumalabas sa bibig ni Atty. Claire Castro. Kasi nga po, sa dami-dami ng mga binabanggit niya, puro fake news po ang naririnig natin dito po kay Atty. Claire. Tuloy mo, sir. Magsinungaling, mahuhuli ka. Kaya yung mga reporters masyadong insistent Opo. Kasi alam nilang binobola sila pero yan maganda yan kasi naaaliw kami. Wag, di ba may balita nga pinagsubmit ng courtesy resignation? Si Claire. At dahil nga po dyan, mga kabayan, na tinabagay ang gobyerno ni Marcos Jr. ay nagpapanik na po.
mukhang mukhang mabibisto na, mga kabayan. Mukhang mabibisto na kung saan po pinaglalagay yung mga bilyong piso na pera ng taong bayan. Bakit po, mga kabayan? Ito po, kinwestiyon po ni Senator Marcoleta kung bakit tinabagay lumobo, lumobo po yung budget ni Remulla ng DOJ noong 2025. Pakinggan po natin ito pong si Senator Marcoleta. Mr. President, nakita ko po dito sa ating mga pinagbabasihang mga dokumento, ang DOJ pala, Mr. President, ay meron ding mga malalaking confidential funds. Magmula noong 2020, medyo maliit lamang yun, 193 million, pumalo ng 216 million, 2021, bumaba ng konti, 176 million, 2022, umarangkada na naman noong 2023, 526 million, bumaba ng 2024, 168 million na lang, bigla na naman pumitada ng 2025, 1.5 billion. At ngayon po sa GAB natin na isinumite rito, Sir President, Sir Sponsor, 364 million na lang. Pero dinagdagan po natin sa ating committee report, Mr. President, Sir Sponsor, ginawa uli natin na 729 million. Hindi ko po masyadong nasasakyan, Mr. President, kung bakit noong 2025, tumas po ng 800% ang confidential funds ng Office of the Secretary of Justice. Bakit po, Mr. President? Tama ho kayo, Mr. Senator Marcoleta. Yung pag-increase po ng confidential fund sa Office of the Secretary, ito po ay request ng ahensya in the context nitong mga nangyayari ho sa atin ngayon sa flood control issues at mga iniimbestigahan ho nila. Ito po ay ginagamit nila sa pagkukuha ng mga information, pagkukuha po ng mga ebidensya, at ina-anticipate ho nila na in the following year, tuloy-tuloy rin po yung pag-iimbestiga ho nila. So, in fact, during if you remember, I think you were there during the budget hearing, isa po rin to sa mga tanong ko bakit from 1.1 billion yung confidential funds, bumagsak po siya sa 34 million. Dahil ang konteksto ho nito, ang daming iniimbestigahan, ang dami pong personalities na lumalabas. So after they realized na ganun ho talaga ang mangyayari, they requested for an additional 180 million, which we find reasonable in today's context. Mr. President, yung 2025 po na 1.5 billion, nauna na pong nailatag ito bago pa dumating ang iskandalo ng flood control. Paano po na project na darating ang iskandal? Hindi ba ho yun? I was pertaining to the 2026 po. Hindi po, ang sinasabi ko yung... 2025? Hindi ko po masakyan. From 168 million ay naging 1.5 billion po noong 2025, lumundag po ng mahigit 800%. Hindi po pwede sigurong gamiting katwiran dahil nga naglabasan ng flood control. Wala pa pong flood control scandal nung ito po'y mailatag, Mr. President. Yung aking paliwanag, Mr. President, is for the 2026 budget kasi diretso ho namin kausap si Secretary Vida. And in fact nga, during the hearing, kung matatandaan nyo, sinabi ko, bakit ang liit considering na ang daming imbestigahan? So, nagmuni-muni ho sila at bumalik ho dito.
at humingi po ng 180 million. Pero po yung 2025 po, yung 2025 confidential funds, 1.1 billion doon ay congressional initiative. Yung kanilang original confidential funds was only 34 million. Dinagdagan po ng Kongreso. And ang konteksto naman ho doon, that time, iniimbestigahan po yung missing sabongero. Yung po yung pinaka high profile case at that time. May mga case build up na even before. Kaya ho, nag-request ho sila ng ganun amounts. Pero at this time, hindi na ho ganun kalaki yung kanilang ini-request. Ano po yung mga high-profile cases na kinakailangan pong lumundag ng mahigit 800% ng inyong confidential funds? At kailangan ba na dapat ganun karami ang confidential funds ninyo para lamang makapag-usig kayo, makapag-imbestiga ng mga kaso? Ang matindi nga po dyan buti pa nga yan Di ba, sir? Buti pa yan, bilyon. Diba? Billion. Walang kumi-question. Billion ang confidential funds. Hindi kini-question ng Malacanang. Hindi kini-question ng mga Pinklawan. Hindi kini-question ng mga congressman na kaalyado ni Bongbong Marcos. Pero yung 125 million confidential funds na okay na yung mga dokumento sa COA, walang ninakaw, ano pong ginagawa ng mga congressman dyan? Sige po ang pa-interview. Sige, binasura na nga ang impeachment complaint laban kay BP Inday Sara. Sige pa rin po ang daldal. Pinklawan, mga loyalistang mga bataan dyan ni Bongbong Marcos sa Kongreso. Patay bira kay BP Inday Sara. 125 million confidential funds lang yun Ito, 1 billion. Higit 1 billion confidential funds. Wala kang narinig ni isa na kumwestiyon. Tanging si Senador Marcoleta lang. Ganyan po kabaluktot. Ganyan na po kabaluktot ang nangyayari sa administrasyon ni Bongbong Marcos. Mantakin mo. Kung sino pa yung ayaw sa droga, kung ayaw sa pulburon, siya pa yung pinakulong sa dahig. Tapos yung nag-a-addict, siya yung namumuno sa ating bansa. Ito po ay ayon kay Aimee, na ang kanya pong kapatid ay nagpupulburon po, mga kabayan. Ano ba? Baliktad na po Kung sino pa yung nagbebendalo. Di ba? Sila pa yung pinapayagan ng ganyang pondo. Pero yung sumusunod sa batas, sila ngayon ang inuusig. Baliktad na po. Yung witness, na si Gutesa, siya pa yung kakasuhan. Tapos, yung tinuturong mastermind, siya pa yung VIP witness ni Lacson. Saan ka na talaga? Saan tayo lulugar niyan? 1.5 billion o 1 billion mahigit confidential funds. Wala kung may question. Si Senator Marcoleta lang. Walang iya. Ano bang nangyayari sa bansa natin? Tuloy mo, sir. Ang tinatanong ko po rito, Mr. President, ay yung nakapagtatakang biglang pagtaas na lang na kung ipaliliwanag in general terms na kasi po merong mga high profile, hindi po natin masusukat sa pamagitan ng ganong klaseng pangangatwiran lang. Pondo po ito na bigla na lamang umakyat ng ganong kalaki. Well, at that time po, yung isa sa pinaka-high profile ay yung Mrs. Sabongero. At alam naman ho natin prior to the flood control, ito talaga yung binibigyan ng malaking diin na isang tabi lang ngayon because of the flood control. But at that time, full force of DOJ ang nag-iimbestiga ho nito. At maraming headways na. In fact, nakita na nila yung mga patay sa Laguna Lake at yung mga buto sa Laguna Lake. So,
Yun po isa sa mga high-profile cases na inimbestigahan nila. Meron rin pong mga cases doon sa mga detention facilities ho natin, yung mga oo. Yeah. So yung mga sindikato po sa loob, yung nasabi po ng ating Senate President, yung mga drug dealers sa loob po ng piitan ho natin na pinomonitor rin ho nila, kumukuha sila ng mga information at intelligence para po matukoy nila kung sino-sino ho yun. At that time po, ang POGO was still active. No? So may mga POGO activities pa ho at that time na minomonitor ho nila. No? So yun po yung mga high-profile cases na minomonitor po ng DOJ, kaya kailangan ho nila ng confidential funds. No? Pero but for 2026, hindi na ho ganun kalaki ang ibinigay po ng Senado. Mr. President, gusto ko po sanang paniwalaan yung pagdadahilan na yun eh. Kaya lang nahihirapan po ako, pasensya na kayo. Para hanapin po natin yung nawawalang mga sabungero na di umano ay itinapon sa lawa ng ano na yun? Taal Lake. Ang nakuha naman natin yung mga buto ng palaka yata, Mr. President. 1.5 billion confidential funds. Yung dating ombudsman, hindi na nga po humingi ng confidential fund. Napikon na po rito sa usaping ito. Maging kang opisina ng Vice President, huwag niyo na akong bigyan. Pero kayo po, Mr. President, maski na po yung 729 million 2026, nalalakihan pa rin po ako eh. Nakita ko po kasi, tingnan po ninyo yung Office of the Alternative Dispute Resolution. Para sa akin po, ito'y napaka-importanting opisina, Mr. President. Alternative Dispute Resolution. Kung ito po ay mabibigyan ng impetus, kung ito po ay bibigyan nyo ng atensyon, at hindi mamaliitin ang opisina ng ito, bago pa ito ma-ripen into a case, kung talagang ganap na matetrain ng mga tao na nandito sa opisina ng ito, napakalaki po ng igiginhawa ng ating justice system. Sipin ninyo, hindi matutuloy ang dispute. Napakarami ang ating maiiwasan. Pati resources ng government, makukonserve natin. Isip-isipin po ninyo. 2025 GAA, 160 million. 2026 NEP, 160 million pa rin. HGAB, 160 million pa rin. Mr. President, pati ba naman tayo, 160 million pa rin. Nakakawawa naman itong opisina ito. Minumukay ko sana, Mr. President, kahit hindi pa panahon ng amendment, sa tamang panahon po siguro, tapyasin na lang po natin itong confidential fund ng Office of the Secretary na 729, hatiin natin. Ibalik natin sa 364.8 million. Yung 365 million ilagay po natin sa Office of the Alternative Dispute Resolution. Para sa ganun po kahit na 500 million lang. Lumakas ang loob po ng mga kawani rito. Huwag po nating mamaliitin ito, Mr. President. Malaking bagay po ito. Kung tayo po'y naniniwala ng mga Pilipino ay hindi naman palaaway talaga at ang mamahalan, dito lamang po, Mr. Secretary of Justice, na acting ka pa lang yata. Bakit hanggang ngayon acting ka pa lang? You're not supposed to answer that. It's addressed to the sponsor. Opo, hindi pa ho siya nako-confirm, Mr. President. So, acting but with the full-fledged powers of the Secretary, Mr. President. Well, Mr. President, just to be fair lang ho, noong 2025, ang kanilang
confidential funds is 34 million. Ang nagdagdag po ay Kongreso. Hindi ho sila ang nagdagdag. So at that time, 2025, I assume na yung mga legislators nakita na marami silang hinahawakan na kaso, marami ho silang hinahawakan na investigation, so dinagdagan po ng Kongreso at that time. And this year naman po, if you break down the 729, 500 million of those will go to the Witness Protection Program, no? Na kasi nga and ongoing to, alam naman ho natin, ang dami ho nag-a-apply sa Witness Protection Program at marami ho dito sa mga nag-a-apply ay mayroong direktang information, direktang impormasyon kung sino-sino po yung mga sangkot dito sa flood control issue. So kaya rin po nag-request ho silang dagdagan. So ito naman po ay meron mga justification sa pagdagdag, depende ho sa situation. At ini-evaluate naman po ng committee pag nagre-request sila. In fact, kaya sinabi ho namin na hindi ho pwedeng bumalik to sa dating bilyones. No? Magre-request lang ng reasonable amount depending on the task ahead in 2026. Oo nga po, Mr. President. So kung kayo po ay pumapayag, total 364.8 million naman sila sa ITSGAB. Ibalik na lang natin doon para po yung kalahati, kagaya ng aking pong pinapanukala, ibigay po natin sa opisina ng Office for Alternative Dispute Resolution. Magiging 500 million o 600 o halos 500 million po siguro, Mr. President, Mr. Sponsor, kayo na po ang chairman ng Committee on Finance, baka sakali pong, para po lumakas ang loob naman ng opisinang ito na talagang makatulong po sa pagre-resolve ng mga disputes ng ating mga kababayan. Maraming salamat po sa Mongkay, Senator Marcoleta. Alam ko isa sa mga advocacy niyo is itong alternative dispute resolution. Tama ho kayo na ang Pilipino po mapagmahal, no? At ayaw ho natin ng gulo at away. At yan po ay isa sa mga layunin po ng alternative dispute resolution na mag-ayos na lang at mapag-usapan po yung kanilang disputes. At pag-aaralan ho namin yung inyong mungkahi at nakita ko na maganda ang direksyon, kaya titignan ho namin kung how do we improve the budgets of the Alternative Dispute Resolution Office. O, di ba? Tama naman mga kabayan si Senator Marcoleta. Napakalaki po na ibinibigay na confidential funds dito sa DOJ. Tapos, sa ibang mga ahensya na dapat merong pong confidential funds, binabawasan. Kaya nga po tinanggihan na yan ni BP Inday Sara Tapos, sa sobrang kakapal ng pagmumukha ninyo dyan sa gobyerno, ibibigay, tataasan nyo dahil kaalyado nyo. Di ba? Pag kaalyado nyo, pwedeng confidential funds. Pag hindi nyo kaalyado, ninanakaw na yung confidential funds. Di ba? Saan ka nakakita ng ganyan? At FYI, yung 125 million na confidential funds na sinasabi po ninyo noon, ni Inday Sara, galing po yan kay Bongbong Marcos. Confidential funds po yan ng presidente. Isipin mo, binigay December. Natural, ubusin talaga yan. Kasi pag hindi po yan naubos at hindi po yan nagamit, wala na po yan. Babalik lang po yan sa kaban ng bayan. Hindi na po napakinabangan. Diba? Kung baga nangyari, sinetap po si BP Inday Sara dahil naobliga pong gamitin ng opisina ni BP Inday Diba? Yan tayo Mga kalokohan ninyo dyan sa gobyerno. Naku po. Tapos ganyan, 1.5 billion. Ano yan? Bonus? Bakit? Pinasok ang kay OJC? Nahuli si Kibuloy? Diba? Pakulong si Pangulong Duterte? Ano ba? Ang bonus nyo sa ano yan? DOJ. Diba mga bayan? O hanggang dyan na lang po Magkita-kita po tayo sa mga susunod pa nating video. Paalam.